haba na 32.15 kilometro, ang tulay na itatayo sa ibabaw ng kahabaan ng Manila Bay. Pagdudugtungin nito ang mga lalawigan ng Cavite at Bataan. Ang tulay na ito ay tinatawag na Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ngunit ano na ang mga huling update sa naturang dambuhalang proyekto? At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Habang inanunsyo noon ng mga opisyal na magsisimula ang konstruksyon bago matapos ang 2025, hindi pa ganap na nasisimulan ang malakihang nakikitang konstruksyon sa buong Manila Bay. Simula sa unang bahagi ng 2026, ang proyekto ay nananatiling higit sa lahat sa yugto ng pre-construction at maagang pagpapatupad, na may gawaing nakatuon sa paghahanda sa halip na ganap na paggawa ng tulay. Ang mga paunang aktibidad ay inuuna ang mga bahaging nakabatay sa lupa, tulad ng mga approach roads at mga rampa sa magkabilang panig ng Bataan at Cavite. Ang mga seksyong ito ay karaniwang ginagawa muna bago magsimula ang marine at main bridge span. Ang gobyerno ay sumulong sa pagbid para sa iba't ibang mga contact package, partikular para sa mga segment ng land approach. Nagsumite ng mga bid ang ilang lokal at dayuhang construction firm, at nagpatuloy ang proseso ng pagkuha hanggang sa huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026. Gayunpaman, ang paggawad ng mga malalaking kontrata, lalo na ang mga may kinalaman sa marine sections ng tulay, ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Nag-ambag ito sa mas mabagal na nakikitang paglulunsad ng mga aktibidad sa konstruksyon. Ang proyekto ay nananatiling suportado ng internasyonal na financing, pangunahin sa pamamagitan ng mga pautang mula sa Asian Development Bank, ADB, at sa Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Ang mga pautang na ito ay nakaayos sa maraming tranches upang suportahan ang iba't ibang yugto ng konstruksyon sa loob ng ilang taon. Upang makatulong na maiwasan ang mga karaniwang pagkaantala, pinagtibay din ng gobyerno ng Pilipinas ang Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, isang batas na idinisenyo upang pabilisin ang pagkuha ng lupa para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura tulad ng BCIB. Ang hakbang sa patakarang ito ay inaasahang magpapagaan sa isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagsisimula ng mga pangunahing gawaing sibil. Simula ngayong taon, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay patuloy pa rin sa pag-usad, na may patuloy na paghahanda, pagbid, at suporta sa patakaran. Ang malakihang konstruksyon ay hindi pa ganap na umuunlad, ngunit pinaninindigan ng mga ahensya ng gobyerno na ang proyekto ay umuusad sa mga yugto. Ang tulay ay magtatagal ng 32.15 kilometro sa ibabaw ng Manila Bay, na magdurugtong sa Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan, at Barangay Timalan sa Naik, Cavite. Babawasan nito ang travel time sa pagitan ng Bataan at Cavite mula sa kasalukuyang 5 oras tungo sa 45 minuto hanggang 1 oras lamang. Binubuo ito ng 2 cable-stayed navigation bridges para sa malalaking barko, at 24 na kilometro ng marine viaducts. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 219.31 billion pesos. Ito ay pinopondohan sa pamamagitan ng loan mula sa Asian Development Bank, ADB, at Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Magiging diretso na ang koneksyon mula sa Roman Highway sa Bataan patungo sa Antero Soriano Highway sa Cavite nang hindi na kailangang dumaan sa masikip na Metro Manila. Ang konstruksyon at pagbubukas ng tulay ay lilikha ng mga bagong trabaho at mag-aakit ng mga negosyo sa Cavite. Kung sakaling maisakatuparan ang proyektong BCIB, ano-ano ang mga magiging pangunahing benepisyo nito? Dahil hindi na kailangang dumaan sa NCR ang mga sasakyang galing sa timog papuntang Hilaga, o vice versa, mababawasan ang matinding trapiko sa Metro Manila.
Ang tulay ay mag-uugnay sa mga pangunahing rehiyon, Region 3 at 4A, na nagpapadali sa paglipat ng mga produkto at serbisyo, na makakatulong sa mga port sa Bataan at Cavite. Magkakaroon ng mas madaling access sa mga tourist spot sa Bataan at Cavite, kabilang ang nakaplanong koneksyon sa Corregidor Island. Inaasahan ang pagdami ng mga negosyo, industrial parks, at trabaho sa paligid ng mga access point ng tulay sa parehong probinsya. Ang direktang koneksyon sa Bataan, kung saan naroon ang Freeport Area of Bataan, ay magpapadali sa paglipat ng mga kalakal, na magpapalakas sa mga industrial zones at seaport sa Cavite. Magdudulot din ng malaking ginhawa sa mga Caviteño sa pamamagitan ng pagpapaikli ng travel time sa pagitan ng Cavite at Central Luzon, Bataan, na dating 3 hanggang 5 oras ay magiging 45 hanggang 60 minuto na lamang, direktang koneksyon na hindi nadadaan sa Metro Manila. Ang proyektong Mega Bridge na ito ay magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas at isa sa mga pinakamahabang marine bridge sa buong Timog Silangang Asya kapag ito ay naisakatuparan. Sa kasalukuyang taong 2026, ang itinituring na pinakamahabang tulay sa Timog Silangang Asya ay ang Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Bridge sa Brunei. Pinagdurugtong nito ang pangunahing bahagi ng Brunei sa distrito ng Temburong na dating hiwalay dahil sa lupaing sakop ng Malaysia. Ito ang kasalukuyang pinakamahabang sea crossing bridge sa Southeast Asia simula nang mabuksan ito noong 2020.